Alright, good morning again. So, paano naman po ito? Coloring po ng gradient. So, paano po natin didiskartehan yung ganitong image po? Ano? So, by this time, start na po tayo para mabilis. Select po natin yung object po natin. Next, check po natin yung model po natin dito. Na parehas lang yung design. Ano? Yung kulay. So, ito, parehas lang. So, yung kulay niya dito is red. Tama? So, plain lang. So, unahin na lang natin. Okay? Select natin yung subject natin. Next, punta tayo ng Magic Wand Tool. Pag Magic Wand Tool, ibig sabihin, yung sineselect po natin is solid siya. So, select po natin yan. Meron tayong selection dyan. Okay? So, kung mapapansin nyo po, meron pa pong siwang. Ayan. So, parang meron pang gray. Try natin kulayan yan ha. So, i-apply natin yung Alt-Delete. Make a blank layer, Alt-Delete, yung foreground color natin. Pansin po natin yan, pag nag-colorize tayo, parang meron pang ganyan ha. Kita nyo? Ayan o. Parang may gap. So, paano natin po yun aareglohin? Undo ko po. Yan. So, dito, once na may selection na tayo, ang next na gagawin natin ay punta tayo ng select, modify, and expand. I-expand po natin yung selection natin. So, expand po natin by 2 pixel. Try natin. Yan. Kita nyo po yung adjustment. Pwede rin, try po natin ng 1 pixel. Ano? So, ulitin po natin para mas makuha po siya dito. So, try natin. I-click ulit. Identify yung layer. Yan. So, pansin mo po dito, parang hindi sumasama po ditong part. Pero try natin select, modify, and then expand. Pag contract, babawasan. Expand, mga 1 lang. Yan. Pero ang problema natin, yung part na yon, ano? Paano natin yun aareglohin? Try po natin siyang i-modify. Right-click, rasterize po natin yung model po natin. And then, punta po tayo ng adjustment. Punta po tayo ng image, adjustment, and then try po natin sa curves. Yan. Sa curves po natin, next, i-adjust po natin ito. Yung lightness, and then yung dark. Yan o. Para yung neutral color natin ay maalis. Kasi pag sinabi natin neutral color, ito yung, yung kulay gray. Ayan. So, ito po yung points na to. Pagdating dito sa curves na to, itong part na to, we are controlling the dark shades areas. Ito naman yung light shades ng area. Kasi sa image po, meron tayong lightness tsaka dark. Meron yung part na mas ma-dark, meron yung part na light. So, ito yung kinokontrol natin. Ngayon, pag nilagay natin siya sa gitna yung settings niya, okay, mas nagiging pure white yung isang light area, and then ito nagiging pure black. Okay, and then okay po natin. Yan. And then try po natin i-select. Yan o. Kanina ay hindi po mas maayos. Ngayon ay mas maayos po yung selection po natin. At the same time, para hindi talaga magkulang talaga ng gap, ay pwede po nating dagdagan ng i-expand po natin yung selection. Select, modify, expand. 1 pixel. Ayan o. Para at least talaga walang gap. Since solid color siya, next na step po natin, punta tayo sa solid. And then, hanapin po natin yung solid color. Ayan. Sa solid color, and then, pag nilalabas po natin yung cursor, mapapalitan po yung brush dyan o yung picker dyan ng color picker. So, ito po yung sa-select natin. Then, okay. Ganyan, anak. Ayan. O, diba? So, tapos na po yung sa may part ng head niya, ano? So, punta naman tayo sa mga gradient part. So, isa lang po yung identify po natin ng gradient, and then, yung mga iba ay pare-parehas na po yung idea. At least makuha po natin yung idea. Identify first the subject and make a selection. Since solid po yung sineselect po natin, gagamit tayo ng Magic Wand Tool. Select po natin to, identify the subject, the parts, and then to make other selection, other parts, hold shift, and then select. Next, para walang gap, para mas sigurado tayo, punta tayo ng select, modify, expand, 1 pixel. Yan. Next, since gradient po siya, punta tayo ng gradient naman. Sa new fill adjustment, dito sa tabi ng camera at tabi ng group folder, select po natin yan, hanapin po natin yung
gradient. Kanina po ay solid, ngayon naman ay gradient. Ayan. Ang kagandahan po dito sa ginagawa natin sa new fill adjustment, pumapatong po siya sa kabilang layer. Hindi po siya doon mismo sa subject po natin. Alright? So, select po tayo ng gradient. So, see, pag nag-gradient fill po tayo, kung ano po yung kulay po ng foreground color natin, saka background, yun po yung nangyayari po dito, nagkagaya. So, select po natin yan, hanapin po natin ito. Ayan. And then, para makuha po yung kulay nito, double click po natin dito. Itong nandito na slider ay patungkol po siya sa opacity or it talks about transparency. Sa may bandang ilalim po na slider, it talks about yung color. So, double click po natin to para mapalitan yung color. Ayan. May lalabas na window and then we can tweak there. You can click there para makuha po, ma-adapt po yung color ng parrot. Next, double click po natin ito. Punta naman tayo ng blue. Okay. Since okay na po tayo, linear po. Kasi linear gradient style po yung gagamitin po natin. And also, we can reverse also the color. Oops. Maganda siya. Okay. Next, pwede natin i-reverse yung color. Palagay mo baliktad, pwede natin i-reverse. Pero since okay na siya, angle na lang po yung gagalawin po natin. And then we can tweak here also yung transitioning niya. Also, yung scale, pwede po natin laruin yan. Ano po yung scale natin. Ayan. Depende na lang sa gusto nyong pagka-gradient. Okay? Ito, standard natin 100. Ayan. Ayan. Double click po natin dito. Pwede pa natin itong matweak. Ayan. Dito naman, yung transitioning, yung diamond, makikita nyo po, yung pagka-transition po ng kulay. Oh. Pwede nyo po i-adjust po yan. Yan o. Di ba? Depende na lang po yan mamaya sa gagawin nyo. Ano? Alright. So, kung okay na, ganun din po. Depende na lang yan mamaya sa gagawin nyo. Pwede nyo pong gawin po sa mga following color po. Yan. So, thank you very much. May guide na po kayo. Alam kong masusundan nyo na po ito. No?